Breaking news, tumiklop ang kamera matapos kumasa. Lumusob si FPRRD, kinancel agad ang hearing. Natakot! Aba, alam nga natin, nahaharap na nga si FPRRD dyan sa kamera. Aba ngayon, inaatras na nila. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang walang katapusan na idawit at tila paringgan ng ilang mga kongresista, lalo na ng mga Quad members, ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, kumpirmadong dadalo na sa nasabing pagpupulong patungkol sa nasabing investigasyon. Kumpirmado na yun, talagang papatulan na sila ni FPRRD, kinukuli talaga nila kung ano-ano na yung sinasabi nila kay Tatay Digong, di ba? Kayo talagang mga bataan ni... AJK at Quadcom, tila tiklop ng kasahan ng dating Pangulong Duterte ang kanilang imbitasyon. Kamara, tila nabahagang buntot at biglang kinansila ang pagdinig na ikakasasana ngayong November 13. Anyari! Oh, nako Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila handang-handa na at hindi aatrasan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang kongresista, partikular na ang miyembro ng Quad Committee na siyang tila magpailang beses na dinawit at binatikos ang pangalan ng dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng AJK noong kanyang administrasyon. Gusto nilang papuntahin si FPRRD kasi nainggit sila sa Senado. Diba? Nainggit sila Diba? Gusto rin nilang mamura. Kayo, handa na ba kayong mamura kung sakasakali? Walang iiyakan, Diyos ko, alam naman natin na kapag si FPRRD ay nagpunta dyan sa Kongreso, dyan sa Kamara, siya ay kausapin, imbestigahan, o ganyan-ganyan. Alam naman natin kung ano ang mangyayari. Alam naman natin kung sino-sino ang mga taong magsasalita laban kay FPRRD dyan. Siyempre, alam naman natin kung sino ang number 1 dyan. Diba? Yung number 1 and number 2. Malamang ko, dik-dik talaga ng dik-dik kay FPRRD dyan. Bayaan mo silang mamura ni Tatay Digong. Diba? Pagkakataon na nila yan. No? Na pag nakaharap nila sa FPRRD na matagal nilang pinapangarap. Kaya nga parang inis na inis sila sa buhay nila na ayaw silang puntahan ni Tatay Digong. Ngayon pupuntahan na sila. Patutunayan ni Tatay Digong na hindi siya natatakot dyan. Siyempre, di ba? Nakita naman natin, Senado nga binabaan niya. Dyan, partida na. Sino ba kakampi ni Tatay Digong dyan? Hindi natin alam. Malamang meron ding kampi kay Tatay Digong pero hindi magsasalita dyan. Di ba? Pero alam naman natin na mas maraming kalaban si Tatay Digong dyan. Talagang bababain niya. Kumbaga, bababa ako sa teritoryo nyo. Kumbaga kay Tatay Digong, parang butch belly ka ang dating. Kung saan ako nakatayo, doon ang teritoryo ko. Di ba? Tila maghaharap-harap sila ng mga kongresista tulad ng Manila Representative na si Congressman Benny Abante na meron pa nakakabit sa kanyang krus Sana hindi malusaw yan. Pakailang beses na binanatan at tila binatikos ang dating Pangulong Duterte. Laki-laki pa ng krus mo no? Tila pilitang may mga human rights violation di umano ang kanyang naging programa laban sa kampanya kontra droga. Tila tahasang pinanindigan pa umano ng ilang mambabatas ng Quad Committee na dapat ipaliwanag raw ng dating Pangulo ang kanyang human rights violation. Ang ibig sabihin talagang nilabag ni FPRRD ang human rights ng mga panahon na yun.
So, dapat ang ginawa pala ni FPRID kapag may mga huhulihin na masasamang bisyo na nagpapakalat ng ganun, dapat kinakausap ng maayos, bine-baby, hinahatid sa presinto, tapos pinaghahanda ng merienda, pinagluluto ng almusal. Dapat ganun. O, kapag huhulihin, uy, teka lang, huhulihin kita kasi masama yan. Diba? O bakit ka gumagamit yan? Bakit ka nagbebenta niyan? Masama yan, hindi mo dapat ginagawa yan. O punta tayo ng presinto ha, sumama ka sa amin. Diba? O nandito ka na sa presinto ngayon. O kuha ka ng abogado mo, bilis, para makawala ka. Para mapatunayan mo wala kang kasalanan kahit nakita na natin yung ebidensya. Diba? O gusto mo naman may pampiyansa ka, magpiyansa ka na. Parang ganun ba gusto nyo? Diba yung parang ang bait-bait? Diba? Yung tipong may makikita kayo sa kalsada na nagbibigay ng masamang bisyo, nagbebentahan doon. Oh, bakit kayo nagbibilihan dyan? Nakikita namin, itago nyo. Medyo yung tago, huwag nyo ilantad. Okay, sabihin, oh, ayan, bumibili ako, ganyan. Bumibili, may nakikita kayong mga nagbibilihan. Hoy, bad yan. Huwag yan, magagalit ang mami mo sa'yo. O paluin ka nun. Ganon. Sarili. Lalo't tila ikinanta raw siya ng mga dating gabinete at opisyales na kanyang inupo sa panahon ng kanyang administrasyon. Isang araw lamang ang lumipas matapos lumabas ang pahayag ng kongresista na si Benny Abante. Tila tahasang sinagot agad siya ng dating Pangulong Duterte at tahasang pinatunayan na hindi siya aatras sa mga ginagawang investigasyon ngayon ng Quad Committee sa Kongreso. Banat pa ng dating Pangulo, hindi raw siya tatalikod di umano sa mga walang katapusang akusasyon laban sa kanya at tila kanya raw sampalin ng katotohanan ng mga ilang mambabatas kung kaninang panahon ang dapat raw paniwalaan ng taong bayan ang kanyang administrasyon kung saan malaya kang makakalakad ng walang takot sa kalsada at nakasuko niya ang mga... Yun ang ginawa ni Tatay Digong. Naging ligtas nung mga panahon na yun. Kaya wala din kaming makitang masama sa ginawa niya. Di kumpara sa kasalukuyang administrasyon ngayon kung saan... Ngayon nga, nakakatakot na eh. Subukan mo lumabas ng gabi, tapos hawak-hawak mo iPhone 15. Ito talaga si Yeye, makulit. Nilagay lang natin para masaya. Tila lantaran na at naglipana na sa kalsada ang ilang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Matapos ang imbitasyon ng Quad Committee ay tila nabahagang buntot ng mga ilang buhayang mambabatas ayon sa ilan nating mga kababayan. Matapos tila biglang mag-iba ang ihip ng hangin dahil bigla na lamang inanunsyo ng Quad Committee na hindi na matutuloy ang pagdinig na siyang pumasa ang dating Pangulong Duterte. Ay, nangyari? Ano nangyari? Nyaw, 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 nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Nyaw. Muna si Dan Fernandez. Pasay nilabas na balita ng SMNI sa kanilang post online. Kamara, tiklop ng kasahan ni FPRRD. Hindi na muna itutuloy ng House Quadcom ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Ito'y kahit kakasana-sana sa kanilang pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ng personal ang katanungan ng mga mambabatas sa halip na sa November 13. Mauurong na sa November 21. So 21, inurong. So, nagulat siguro kayo nung sinagot na kayo ni FPRRD ding pupunta siya dyan. At haharapin na kayo isa-isa. So, siguro hindi pa kayo masyadong nakahanda, no? Kailangan hindi na maulit yung nangyari kay VP Sara, yung natamimi kayo. Ay, nako. Kahit maghanda pa kayo niyan. Basta hawak ni Tatay Digong ang katotohanan at kaya niyang panindigan yan, talagang kahit mag-script pa kayo dyan. Baka sumulat pa kayo ng pagkahaba-habang script dyan. Tapos inaalam niyo pa kung sino yung mga artistang gaganap dyan, no? O ikaw, ganito ka, ganito itanong mo, ganito ha. O ako, itatanong ko, ganito. O kailangan di ka magkamali, kailangan talagang mapapaamin natin siya, kailangan madudurog natin siya. O kailangan practicein natin, bukas punta ka sa bahay, practice tayo ha. Tapos kukuha sila ng kunwari, Tatay Digong, no? O, practice tayo, ha? Halimbawa, lights, camera, action! Take one! Nung panahon ng war on drugs,
Marami kang naging biktima. Alam mo bang masama ang ginawa mo? O, kailangan kapalabas nating masama yung si Tatay Digong, ha? Kailangan mapasagot natin ng ganyan na talagang masama. Kailangan lumabas ang masama. Kailangan mapapahiya siya sa buong mundo. Ganun siguro, no? Talaga nagpa-practice. Kailangan bukas may rehearsal tayo. Bukas punta ka sa bahay, ha? Sagot ko merienda. Baka hindi kayo matulog sa kaka-rehearse nyo sa gagawin nyo kay Tatay Digong. Magre-rehearsal pa talaga kayo. Nako, ha? Grabe. Sana November 13, ginawa nyo na kabukas. Diba? Kung talagang matibay talaga yung gusto nyo mangyari, kung may ebidensya talaga kayo sa kanya, at talagang gusto nyo talaga siyang kausapin, eh bukas na wala nang mga cancel. Hindi November 21, napapag-isipan tuloy kayo, magpa-practice pa kayo, magre-rehearsal pa kayo. Ano ba yan? Coming soon? Humingi naman ng paumanhin ang Quadcom sa dating Pangulo. Unquote, tila tiklop ng kasahan ng dating Pangulong Duterte ang kanilang imbitasyon ng Kamara. Tila na inaabangan ko na nga eh, sayang nga eh. Tapos November 21 pa. Pag etong mga to, maganda ang pinapakita sa November 21. Kumbaga matitindi ang mga pinapakita, talaga mga nag-rehearse tong mga to. Ayaw kasi nila ng yung biglaan, no? Ayaw na nilang maulit yung dati. Hagraw ang buntot at biglang kinansila ang pagdinig na ikakasasana ngayong November 13. Komento pa ng ilan sa ating mga kababayan. Takot silang sige lang, mga chong! Gawin nyo nang gawin sa mga Duterte yan. Naway sa 2025, swertihin kayo. Swertihin kayo! Sa eleksyon, na wag sana kayong talunin ng makakalaban nyo sa mga distrito nyo. Ay, kung sa bagay, no? Kahit manalo o matalo tong mga to, hindi pa rin natin alam kung kanino papanig yung makakatalo sa kanila, eh. 'Di ba? Kung sa mga Duterte, okay. Balikan ang issues nila eh. Alam siguro ni former president mga background nilang lahat. Nag-aral muna sila ng law. Abogado kaharap nila. Baka lang magaya kay Lisa Barrian. Isa pa sa advantage si Tatay Digong yan. Abogado si Tatay Digong. Alam niya, kung pinapaikot siya, hindi magpaikotan tayo. Sige. Ang kulit naniyehey. Ang alam sa batas, paghahandaan ng Huwadcom yan. Lalo na ang script, light, camera, action. Sila takot at natataranta kung ano-ano ibabato kay Tatay Digong. Pero si Tatay Digong isang salita lang taob sila kasi puro mga sinungaling yung mga Quadcom at kurap. Sirisa nga, hindi umumbre. Baka kayo dyan ha, mapikon kayo kay Tatay Digong ha. Walang pikunan ha. Oh, Senado nga, di ba? Walang nagawa, kayo pa. At saka alam naman natin talaga, si Tatay Digong talaga, inis na inis sa inyo. Baka mamaya, todo awat ang gawin nyo yan. Kung may nasabi si Tatay Digong na masama sa inyo, contempt nyo agad. O, walang contempt. Kasi kapag nag-contempt kayo, pikon kayo. Walang contempt. Bayaan nyo si Tatay Digong magsalita kasi gusto nyo siyang pumunta dyan para siya'y magsalita, para marinig nyo kung ano yung sasabihin niya. Walang contempt-contempan. Diba dapat walang ganun? Contempt na yan. Tanggapin nyo kung ano sasabihin sa inyo ni Tatay Digong at tatanggapin din naman ni Tatay Digong kung ano sasabihin nyo sa kanya. Diba? Fair lang ang laban ha, walang pikon ha. Dapat ganun. Para alam. Pa daw kasi sila nakakagawa ng mahusay na script pantapat kay Tatay Digong. Wait daw muna at gagawa pa sila. Saka need pa nilang mag-rehearse din. Kailangan nila kumuha ng writer. Kailangan yung aktingan na pangpamas pa. Baka sakaling mauto pa nila ang taong bayan. Kasi nga, makakaharap nila isang abogado at prosecutor na naging mayor, congressman at presidente ng Pilipinas. Kaya postpone daw muna. Hinginig na siguro ang mga yan. Ang akala nila uurungan sila ni PRRD. Mga duwag. Ano na naman kaya ang mga lulutuin nilang affidavit? Kaya baka sinasabi nila sa sarili nila, kita mo naman yung ginawa ni Tatay Digong doon sa Senado. Kailangan paghandaan natin yan. Kailangan mapag-practice natin. Practice makes you perfect. Diba? Na nilang tinatago si Garma. Mukhang nahihirapan na silang kumbinsihin si Garma para magsinungaling. Unquote. Ayun, si Mr. Real Talker. Anong nangyari?
Mga bahag pala ang buntot nyo eh. Diba? May nabasa ako mga lords. And Yes, just Mr. tell me if Talker. it's true. Pero naipost sa Politico na page. Basahin natin. The 11th. The 11th hearing of the House Quad Committee investigating the Duterte administration's war on drugs won't push through on Wednesday. Buwelo daw muna, Mr. Real Talker. Kaya, syempre, supportahan natin to sa Mr. Real Talker. Despite confirmation of former President Rodrigo Duterte's attendance. Hindi pa raw sila handa. Diba? Naduwag kay Digong, 11th House Quadcom hearing cancelled after Rodrigo Duterte's confirmation. Ayan. Kala kasi nila hindi sila sasagutin eh. Kasi kung hindi sila sinasagot niyan, patuloy pa silang babanat niyan kay Duterte nung natatakot si Duterte sa kanila. Ganun yan eh. O kinasahan sila. Hala, kinasahan ka, lagot ka. La, kulit mo kasi, abanti ko, kulit mo kasi, pandubadwano ba yun? Kukulit nyo kasi, yan to yung nagsalita na. Paano to? Nagsalita na, hindi tayo handa! Iharap nyo dyan si... Maganda si Tatay Digong tsaka yun ang magharap eh, no? Oh! Bakit naman naduduwag ang mga person? Bakit naman nababahag ang buntot? Diba? Ng mga person? Oh. Ituloy natin! Oh, ituloy. Sabi ko nga kanina, bakit ituloy nyo na? Kung November 13, payag na si Tatay Digong, ituloy nyo na. Wala nang epang-empang pa. Diba, bakit kailangan November 21 pa? Ay, November ano ba? 24? O, basta yun na yun. Kailangan November 13. Nagsalita na nga yung tao. Diba? Ano ba? Ano bang gagawin nyo? May lakad ba kayo bukas? Kayo to kasi. Salita kayo ng salita ng kung ano-ano kay Tatay Digong. Hamon kayo ng hamon. Diba? Ayan, hinamon kayo. Yung hamon nyo, binalikan ni Tatay Digong, sinagot niya. Ayan na, pumunta na. Sige, kung pupunta. Ayaw nyo naman yun. Minsan hindi alam eh. Hindi alam ng mga Duterte kung saan sila lulugar sa inyo. Oh. Ngayon, iuurong nyo. Siyempre, mapapag-isipan kayo, nagagawa kayo ng script, ganyan-ganyan. Magpa-practice kayo. Kasi kung ikaw talaga, marami ka ng katanungan sa sarili mo, dati pa sa mga Duterte, bukas, sige, game tayo kasi gusto kong sagutin ni Tatay Digong to. Diba? Pero kung pagpapalapad lang ng mga papel, ang iisipin nyo dyan, diba, yung tipo na gusto nyo lang talaga na makita ng taong bayan na si Tatay Digong ay masama, ay talagang dapat yung paghandaan yan. Na kailangan nyo makumbinse ang taong bayan na lalabas na masama si Tatay Digong oras na inyong imbestigahan. Pasensya na kayo sa mga nasasabi ko. Ito, komento ko lamang sa sarili ko. Hindi naman po masamang magkomento eh. Kaso yun ang nakikita natin. Diba? Kung ano yung nakikita ko, yun ang sinasabi ko. Diba? Kung si Tatay Digong sumagot na sa inyo, ayun na, game na. Diba? Bahala kayo, magbago pa isip niyan. Excited pa naman ako. Nga din eh. Excited pa naman ang buong Pilipinas. Diba? Kasi, if itong mga buhaya kayo, you want truth? Kami din, we want truth. Yes. And we want real talk talaga. Ang makapagsabi lang yan, si Tatay Digong, yes, kung ano ba talaga ang totoo. Ang tanong, yes, bakit kayo takot? Wala pala. Baka mamaya sila naman yung halokayin ni Tatay Digong dyan. Yun ang masama dun eh. Maganda yung pagharap ni Castro dyan, tsaka ni Tatay Digong, tsaka ni Manuel, no? Ano kaya yun, no? Hindi no ka-excited eh. Talagang tututukan ko yan eh. No? Paduano! Abante! Yan, yung mga yan. Bakit umatra? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre, natunghayan natin yung video na yon na nagbula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.